Snoopy. Snoopy. Excited yun. Snoop Dogg. Teka lang. Wala yung mga wild dogs ngayon guys. Kahit kahapon. Tara. Teka lang. Okay, wala. Tara. Lamig. Anong date na ba ngayon? Hindi ko nakabisado ang araw. December 3, Tuesday, 7:09 ng gabi. Oras natin to kay Snoop Dogg. Siyempre maghapon siyang nakatali. Walk time. Ganito lang din naman yung ginagawa ko kahit dati pa na lumalabas. Nag-iiba lang talaga yung season. Kaya ayan, madilim na ngayon, alas 7 pa lang. Pero pag summer season to, tirik pa yung araw nito. Kaya ayun, tambay tayo sa park. Kasi nyo, may dala tayong gitara. Dahil may papracticein akong kanta. Nag-message sa akin si Pastor Roger na magte-testimony daw ako. Kasi magkakaroon kami ng Thanksgiving sa December 15, Thanksgiving sa church. So sabi, sama daw ako sa program na magte-testimony kung paano ko sila nakilala. Yun, testimony yung ginagawa sa church, paano mo nakilala si Lord, paano mo nakilala si God, ano yung nangyari sa iyo nung basta ganun testimony. Ay go. Snoop! Luwa! Teka lang. Shhh! Hajima! Shhh! Ay go. Luwa! Ikaw, luwa! Yes, ayo. Ikaw, takot ka naman eh. Niloloko ka lang nila eh. Ikaw kasi, lahat kinakahula mo. Paano hindi magagalit sa'yo lahat? Yes, ayo. Mababait sila. Huwag mo silang kahulan. Huwag mo silang kakahulan, Snoop. Mababait sila. O, sige na, baba. Kang kakahula. Yan. Ayan nga guys. Simula nung naramdaman ko yung pagpabago sa sarili ko, nagsisilang ako sa kasalanan ko. Umiyak ka na para kang bata na halos maghalo yung sipon mo, ganun. Dati naririnig lang natin to sa mga church, sa mga simbahan na magrepent, yung mga gospel, tapos Holy Spirit, hindi ko yung maintindihan dati. Pero nung nangyari na sa akin, nung inaccept ko na si Jesus, nagrepent na ako, ayun na. Basta parang may nangyari sa katawan mo na hindi mo maipaliwanag. So, nung pag-search ko, ayun pala yung Holy Spirit na papasok na yun sa katawan mo. Ayun na yung mag-guide sa'yo sa mga gagawin mo. Kaya pala, nagsishare na ako ng mga gospel. Tapos, ayun na yung gusto kong aralin, yung mga salita ng Diyos. Yung hindi na ako naboboring pagka may nagpipreach. Parang, aktibo yung utak ko pag may nagpipreach ng salita. Parang nakapokus na akong ganyan. Gusto kong matutunan lahat ng pinipreach. Pati sa mga YouTube guys, yung mga haba na doon, mga book, mga kwento sa Biblia, yung mga 2 hours, 1.5 hours. Grabe. Hindi ko siya kinakatamaran. Parang ang sarap niya pakinggan. Grabe, napaka-solid guys. Kaya ngayon, yung sabi ko, na-inspire ako, sobrang inspired ako. Nakagawa ako ng kanta. Pinapractice ko to nung nagtatrabaho pa ako noon. Parang napapakanta-kanta lang ako, tapos sinusulat-sulat ko siya. Tapos nabuo ko siya. Grabe, nung kinanta ko, ang galing nakabuo ko ng kanta. Nagigitara ako, pero hindi naman ganun ka basic lang. Tapos wala akong natatapos na kanta. Yung kanta, nakakabisado ko yung buong chords, ibang buong kanta. Hindi, wala akong natatapos na ganung kanta. Wala akong kabisado, pero yun, yung gumawa ko ng kanta, ganito. Ganun. Tapos yun yung papracticing ko para ma-perform ko sa Thanksgiving. Grabe guys. Kaya sabi ko, parang magic talaga. Baka nawiwirdohan na kayo sa akin, pero ganun yung nangyayari sa akin. Ayun yung gusto ko i-share. Kaya guys, yung mga may testimony, comment nyo dito sa vlog ko guys. Para hindi ko maramdaman na nag-iisa lang ako. Alam kong marami tayo na ganito. Maganda dito guys, asa nagko-content, nagbablog, pinablog ko, nagdo-document ako ng buhay ko. Ang maganda, nasi-share natin yung gospel, nasi-share natin yung mga experience na nangyayari sa atin
nangyayari sa atin na pagbabago. Kasi nabablog natin eh. Nakikwento natin sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, nakikita yung pagbabago. Pero ito, mas malaki yung audience guys. Mas malaki, maraming makakapanood. Kaya comment nyo dito yung mga nangyari sa inyo guys, yung pagbabago. Sama-sama tayo na mas lumago pa tayo, mas dumami tayo. Kasi 'di ba? Ngayon sa mundo na 'to, napakarami ng distraction. Kaya guys, tulong-tulong tayo. Para pag may nakabasa ng comment nyo, ay hindi lang pala ako nag-iisa. Para mas marami tayo na maka-experience nito na pagbabago once na inaccept niyo si Jesus as your savior. 'Di ba? Napakasarap guys, ang sarap sa paaramdam. Kaya number 1, accept Jesus. Repent tayo, guys, para mas marami tayong mananampalataya, 'di ba? Vlogger to guys sa Simon Ordonia. Bago ako mag-out, napanood ko siya. Sabi ko, yung parang may kotse tapos may lalaki na parang laruan, tas sinuso niya sa may maitim na sa tubig, tas may puti. Baka lang tutungkol sa lang to, sa buhay, kung paano ma-achieve yung pangarap. Nung nakita ko na accept God, wow! Ngayon yung pangatlo, para tuluyan ka nang makaalis dito sa madilim na mundo na to. I want you to let God enter your life. Kasi pag pinapasok mo si Lord sa mundo mo, sa buhay mo, nandito ka na agad. Super powerful ni Lord. Sobrang grabe ang magagawa sa buhay niyo ni Jesus. And when I started to seek Him, that made me realize na walang-wala pa pala ako. Na nilamon ko yung sarili ko sa kadiliman dahil hindi ko siya kasama. Now, when I say let God enter your life, it means you submitting yourself to God and having that deep connection with Him. Kasi, ang totoo, kung hindi ko pinapasok si Lord sa buhay ko, nandito pa rin ako. Nandito pa rin ako sa dilim na baso na to. Napakahirap, napakamasalimuot. Talagang, sabi ko, ang galing. Binago rin siya ni Lord. Panoorin nyo yun guys. Vlogger yun, si Bon Ordonia. Sikat yun. Binago rin siya ni Lord. Ganun. Panoorin nyo yun. Yung mga tao na nag-accept kay Jesus at nasa kanila Holy Spirit, maiintindihan kung ano yung nangyari kay Bon. Ayun yung nangyayari once na i-accept si Jesus, guys, as their Savior. Ayun yung nangyayari once na nag-repent. Ngayon, panoorin nyo yan, guys. Totoo yung sinasabi niya na yung sinosaw niya yung laruan na nasa puro kasamaan, kadiliman. Ganun tayo dati. Pero pagka hinayaan natin na si Lord ang manguna sa atin, nagsisi tayo sa kasalanan, tinalikuran natin yung mga kasalanan natin, siya yung bahalang kumilos sa puso natin. Ganun yung mangyayari sa atin. Parang malilinis na tayo, tatanggal tayo sa kasalanan, tapos ganito na tayo. Sinasabi ko sa inyo. Yan, panoorin nyo yan. Hindi ko pa rin natapos yun eh. Sabi ko mamaya kasi pa-out pa lang kami sa trabaho. Grabe. As mapapansin nyo guys, na pag yung mga tao binago ni Lord, parang nagiging kalmado. Ako parang hindi. Hindi, excited ako magkwento guys. Kasi ito yung katotohanan. Ito yung dapat nating malaman. Kaya sabi ko, balang araw nakikita ko guys, nabivision ko na balang araw, yung mga vlogger, yung mga nagbablog, gagamitin niya ni Lord. Siguro, manapaano lang yan ni Lord na, ganyan. Kasi mabuhay ka lang ng gusto mo, mabuhay ka lang. Pero once na dumating na yung tamang oras ni Lord na makilala siya, makilala na nila si Jesus Christ, guys, ayun na yung makukontent nila. Grabe, dadating sa ganun. Gagating sa kinukontent nila kung paano sila binago ni Lord. Ang ganda nun. Kasi makikita mo yung mga buhay nila. Ganto sila dati, palamura sila. Puro nakakatawa yung ginagawa nila. Pero palamura, mga ganun, puro kalokohan. Yung basta makamundong bagay, palainom. Pero once na binago sila ni Lord, tapos content creator sila, guys, ang laki ng impact na magagawa nila. Gamitin natin tong platform na to, gamitin natin tong panahon na to na digital, na napapanood na tayo, na
na konting click lang mapapanood na yung video natin para malaman ng iba na totoo ang Diyos, na buhay ang Diyos natin, na kumikilos siya sa bawat isa sa atin. Hindi lang natin siya pinagbubuksan. Sarado ang puso natin, sarado yung isipan natin. Hindi natin siya ina-accept. Hindi tayo nagsisisi sa mga kasalanan. Kaya guys, sobrang saya ko. Nalalabas ko to kasi parang hindi siya pwedeng maitago. Hindi ko pwede siyang sarilihin. Lalo't nagbablog ako. Dinodocument ko yung sarili ko. Ito yung nangyari sa akin eh. Hindi ko maipaliwanag guys eh. Hindi ko maipaliwanag. Tingnan nyo yung sinasabi ko, parang dire-diretso ako na parang may prompter na para akong prompter na binabasa. Yan. Malalaman nyo lang to guys once na nagsisikay sa kasalanan. Alam to ng mga believers, alam to ng mga totoong nagsisi sa kasalanan. Alam nila to. Sana ganun. Napakaganda ng mundo guys pag ganun. Napakapayapa siguro ng mundo. Si Snoopy, buti na lang matalino si Snoopy. Kahit nauuna ako sa kanya eh. Snoop Dogg. Ayun guys. Basta, marami pa tayong pagdadaanan. Madami pa tayong, kung ano yung na-experience ko, yun yung i-share ko. Para may guide, lalo yung mga kabataan na namumuhay sa mga kasing edad ko, mga tatanda sa akin, namumuhay sa mga mundong bagay na hindi pa nila alam to. Dapat malaman nila para sama-sama tayo sa langit. Let's go! Bibili lang ako. Ikaw lang guys, ang lamig na ng kamay ko. Tala ako dun sa GS Mart. Tara, Snoop, let's go! Let's go! Whew. So yun, pabalik na ako sa amin. Bumili lang ako ng Yossi kasi nagpabili yung Sojang Nim. Hindi na ako pupunta doon sa may bundok sa pinag-exercise na namin ni Kuya Kevin. Ang lamig. Kasi pagka tinanggal ko tong gloves, hindi din ako makapag-gitara kasi maninigas yung kamay ko. Doon sana ako para kahit mag-ingay, okay lang. Kasi may tao doon sa gisok sa namin. Sojang Nim nga. Pero doon na lang ako sa may Shikdang. Gigita-gitara ako doon. Practice lang ako konti para kasi makakalimutin ako eh. Tsaka first time ko lang tutugtog guys sa doon sa Thanksgiving na i-perform ko ngayon sinulat kong kanta. Galing oh. Bigla ako naging songwriter. Hindi guys, kalooban ng Diyos to. At tsaka ito yung experience ko. Ito yung parang yung kanta na to is sa akin talaga. Ito yung na-experience ko nung nangyari sa akin. Yung kanta na to para kay Lord Jude. Nagawa ko yun dahil sobrang inspired ako. Sobrang motivated ako ng mga oras na yun. May kinagawa ng mga worship song. Tapos sabi ko, hindi ako gumawa ng parang ayun nga, may thoughts na isip ko na gumawa ng kanta, ganun. Yung mga na yung pinagdaanan mo kung paano mo nakilala si Lord. Kaya yun. December 3 na pala. Wala pa rin sahod. Ubus na yung dog food ni Snoopy. Wala pa rin akong pambili. Snoop Dogg! Kawawang bata. Grabe kasi sa company namin eh. Delay yung sahod. 25 pa dapat pero pag inintindi mo sasakit pang ulo mo eh. Buti nga guys, na-accept ko na si Jesus eh. Parang na ako. Baran na, baka may plano si Lord. Snoopy! Ay, Snoopy. Snoop Dogg. So yun guys, update na lang ako dun sa may lamig, sinisipon na ako sa may Shikdang namin. Let's go. Medyo joke na ako ngayon. Dati wala naman akong ganto-ganto. Pero yun nga guys, huwag niyong hayaan na maubos yung oras niyo sa distraction. Dati sabi ko, ano yung purpose ko? Ngayon, ano yung purpose na Lord para sa atin? Ayun yung alamin natin guys. Time check, alas 9. Practice pa din. Dati magulo ang buhay, binigyan mo ng kulay. Salamat sa pagmamahal mo, walang kapantay. Dati mga bagay na hindi ko maunawaan, nang makilala ka, binigyan mo ng kasagutan. Salamat sa pagmamahal mong binigay at kapayapaan. Salamat sa pagmamahal mong binigay.
pa. Salamat sa kasagutan. Kasagutan. Let's go. So yun guys, pahinga na tayo. Napakalamig, hindi na ako makapag-gitara. Bye bye. See you next vlog. Let's go. Bye. Wala pang sahod, wala pang bibig. Sit, sit, sit. Sit, sit, sit. Sit muna, sit. 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 Wala pa rin tayong ticket. Wala tayo uuwi. Na tayo. Tayo uuwi. Dali yung sister ko ngayong gabi kasi nandiyan siya. Baka makita siya. So yun guys, tutulog na talaga ako. Lamig na. See you next vlog. Bye bye.